Hi guys! Welcome to my channel, Your Home Properties Within Your Reach again. Siyempre, kilala niyo na ako. This is Kay, your Bulacan Realtor. So, right now, di muna tayo mag-house tour. Parang nagnilay-nilay lang ako and I want to share yung experience namin sa real estate buying, no? So, nung mga bago pa lang kami, mga bata pa kami, nung medyo young kasi kami nag-try na mag-invest. And syempre, medyo konti pala yung kaalaman namin in terms of real estate. So, nung panahon na yun yung mga, isasabihin ko sa inyo yung mga 5 mistakes namin nung bumili kami ng aming first property na i-share ko sa inyo kasi para yung mga basic mistakes man lang, maiwasan nyo, guys. Hindi na kayong magkaroon ng problem in terms of home buying. So, ready na ba kayo, guys? So, before that, don't forget to like the subscribe button, like and share para naman maging updated kayo sa mga real estate properties natin dito sa Bulacan and Quezon City. And kung mga interested na pa kayo sa ibang mga real estate property, maging updated kayo sa ating channel. First mistakes namin na hindi ko naman masabi talagang pinag-isiyan, pero first mistake namin is hindi namin tiningnan yung developer. So parang ang una namin dahil maganda nga yung bahay. Maganda yung, syempre, kino-commercial, 'di ba? Syempre talagang maganda pa yan pag tingnan mo siya. So okay sa amin yung bahay nung tineck namin, pero hindi namin inalam kung okay ba yung developer. So yon, nung turnover na, nagkaroon kami ng mga slight issues, pero yon, yung isang mistake namin. So, for you, kung first time home buyer ka talaga, tas wala ka pang knowledge kung paano mag-purchase ng iyong first property, no, it's very important to make sure na yung iyong developer is marami na talagang project na i-turn over sa mga home owners, no, yung known na sa industry, at least matagal na sa industry talaga, and sila yung makikita nyo na parang yearly or every 5 years meron talaga silang mga bagong property na ino-open or binebenta. So yun lang, one of the things na talagang magandang i-check pag first time home buyer ka, real estate property buyer ka, is check yung developer kung hindi ka dun sa mismong direct owner bibili. So, direct owner, ang ibig sabihin yung individual, ba person to person. Pero kung sa company, always guys, check the developer kung okay ang kanilang history ng turnover sa mga homeowners association, ganon. So, yun ang ating first. So, ang ating second mistake namin nung kami ay bumili ng bahay is hindi masyadong na-explain sa amin kung ano yung itsura niya sa turnover. Okay, itsura ng bahay sa turnover. Syempre, 'di ba guys, pag nagti-tripping or site tripping, site viewing, meron silang tinatawag na model unit. So, siguro dahil young and excited kami to purchase a home, and siguro nakita sa mukha namin nung nag-site tripping kami na nagustuhan namin yung bahay, parang hindi na masyadong in-explain sa amin kung ano lang yung kasama dun sa turnover unit. So, comedy pa dito. Syempre, okay naman yung bahay, maganda naman siya. Kaso, nagulat na lang kami dun sa turnover kasi yung kinuha pa naming turnover is bare. So, wala pa siyang partition. So, kami pa yung magpapalagay ng partition ng bahay. So, hindi nalinaw sa amin yon. Although, way back kasi hindi pa uso yung mga video sa YouTube. So, talagang picture lang. Eh, syempre, pag pinicturean yan sa social media, kumbaga dress up na, may mga design na, may mga decorations na, no? So, yun, inisip namin na, kumbaga, ang ilalagay na lang namin is, kung ever man, tiles, tsaka, mga gamit. Pero, yun, nagulat kami, pero okay lang, siguro, na rin, wala siyang partition. So, okay lang. Nakuha pa rin naman yung bahay. So, that's one of our mistakes, no? Second mistakes namin yan. Next
is yung pangatlo na guys pangatlo. So ang pangatlong mistake din namin guys is yung hidden charges. So there are some developers guys na kasama na sa total contract price yung mga miscellaneous like water and electricity installation, yung mga transfer of title, yung basta mga ganon, yung mga common na dapat kasama na minsan or kasama siya sa total contract price. Pero guys, there are some developers na hindi pa kasama yon. Especially kung bare type yung bahay na bibilin nyo, may mga developer na si homeowner na yung maggagastos para sa water and electricity connection. Then, yung iba, after ng down payment, tsaka palang sisingilin ng transfer of title. So, yon dapat linawin nyo yon kasi para hindi kayo mabigla. Kasi there are cases na there are cases guys na okay sa inyo yung down payment, yung equity, okay naman yung financing approved, pero guys, pagdating sa transfer of title, hindi kayang pagsabayin. Kasi guys, hindi siya mapaprocess kung hindi pa kayo bayad dun sa mga ibang miscellaneous. So, yon. It's very important na i-ask nyo kung may salesperson kayo or nag-walk-in kayo is itanong nyo na lahat ng mga possible expenses sa turnover. Yon, guys. So, that's our third mistakes on our first property na binili. So, guys, okay, third na tayo. So, fourth na tayo. What is our fourth mistake? Nung bumili kami sa first property namin, hindi namin tinanong yung construction bond. Construction bond? Ano yun? Bakit may construction bond? Kasi guys, ganito yan. Di ba especially kung bare type yung bahay mo, minsan, syempre papaayos mo yun, lalagyan mo ng partition, lalagyan mo ng tiles, papapalitan mo yung sink kung gusto mo. So, may construction bond na tinatawag, guys. For example, may some developers 10,000 ang construction bond, may some developers 5,000. Pero, guys, there are some developers na nag-extend in up to 45,000 to 50,000 ang construction bond. Although may bumabalik naman siya. Merong developer na 100% binabalik yung construction bond mo. Merong developer na may cut sila doon kasi merong architect inspection, engineer inspection upon construction. Yun yung mga dapat nyo ding itanong. So, kung hindi naman isyong pera sa nyo, okay lang kung hindi nyo gustong itanong. Pero yun nga, mahalaga din na alamin nyo siya kapag bibili kayo ng bahay, especially kung bare type ang bibili nyo. Ngayon, kung complete finish naman, kagaya nga ng mga dati kong video, pag sinabing complete finish, may tiles na siya, may painted walls na siya, may partition na siya, lilipat ka na lang talaga. Pero may mga kasi yun na gusto mo nang palagyan ng fences yung bahay mo kasi hindi siya kasama sa turnover. May construction bond pa rin yun. So yun yung mga guys na kailangan yung alamin at itanong sa salesperson nyo or sa developer nyo para hindi rin kayong magkabiglaan kasi may cases, syempre hindi na masabi. Ongoing na, may loan takeout na kayo, so ready to move in na, pero may mga ipapaayos kayo, especially kung bare type yung nakuha nyo, hindi kayo makatira kasi medyo out of budget or hindi, siguro sabihin natin marami kayong ginagastos pa, so hindi maisabay yung pagpapakonstruct kasi iba pa yung bond mo, iba rin yung construction fee mo. Syempre may i-hire ka pa dyan ng mga mag-aayos, diba? So yun, that's our fourth mistake. Di namin inalam na may mga ganun pala. Fifth mistake, siguro ito na yung last i-share ko sa inyo na mistake namin or sabihin na natin na hindi kasi namin alam kaya hindi namin natanong is yung natakot kaming mag-ask sa professionals or mga
broker, salesperson. Kumbaga nag-direct kami sa developer. Hindi, although madalang na siya sa ngayon, hindi kami naghanap dun sa mismong hindi kami kumontak ng salesperson. Ang ginawa ko kasi noon, nag-search lang ako, nag-check ako, hindi ko kinontak yung nag-post. Hinanap namin, pinuntahan namin, nag-walk-in kami. So, wala kaming salesperson. So, okay lang naman yun. Wala namang issue yun. Pero usually kasi, si salesperson ang nag-a-assist, si broker ang nag-a-assist, si salesperson at saka si broker ang nag-explain ng mga kasama dun sa total contract price. May mga ganon. Pero may mga developer din naman na meron silang bukod na orientation pag nag-reserve ka. Yun lang yung naging problem namin dahil hindi kami sa mga professionals, nakapagtanong muna kung ano yung magandang property na i-purchase. Kasi usually naman guys, basta trusted guys hindi yung basta-basta lang Meron naman kasi guys na mga salesperson na talagang i-offer sa'yo is yung mga magaganda lang kasi syempre pangalan din naman nila yung nakasalalay doon. So yun lang yung isa sa tingin ko na naging mistake namin. Natakot kami kasi inisip nga namin may commission, may cut sila doon. I mean, may dagdag doon sa total contract price. So hindi pala ganun yun, iba pala yung nun. So yun lang ang naging problem namin kasi ang namin nun is ang hirap nung kontakin nung developer namin lalo na nung malapit na matapos yung aming down payment. Ang hirap. As in talagang sumadya pa kami sa mismong office kasi nga hindi namin makontak yung sa email, yung mismong developer. Hindi ko alam kung dahil nag-pandemic noon. Syempre natatakot kami guys na pag hindi nagtuloy-tuloy yung hulog namin is magkakaroon ng interest guys. Merong ganon guys kaya dapat i-make sure nyo na clear yun. Na kapag nag-miss kayo is yung mga interest. So yun yung isang mga kinakatakot namin nun before na baka magka-interest, di namin matuloy na makuha yung bahay. So yun, kaya kung ako sa inyo guys, kahit hindi ako yung kontakin nyo, basta yun lang, huwag kayong matakot na mag-ask sa mga professionals kung may mga kilala na kayo, make sure lang kung trusted naman na yon. So, yun, mag-ask kayo para ma-help nila kayo sa lahat ng mga inquiries nyo and makapag-recommend din sila nung talagang goods na trusted na developer. So, yan guys. So, hope na nakatulong ako sa inyo, especially dun sa mga young na gustong mag-invest, yung mga talagang first time pa lang. So, sana hindi kayo maging kagaya namin na nagkaroon ng mistake hindi naman mistake, pagkukulang, no, sa aming first time real property. Pero all in all, hindi naman kami masyadong nanghinayin doon sa bahay. It's all worth it pa rin naman. Nagkaroon kami ng first property at our young age. So, guys, thank you for watching my video and I hope na kung interested kayong bumili ng bahay, message me so we can have screening kung ano yung mga pasok sa budget nyo, kung ano yung pasok sa salary nyo. Mahalaga yan guys na pasok kayo sa financing. Hindi porket kaya nyo yung down payment is makakapasa kayo sa bank or Pag-ibig financing. Kaya make sure na ayan, magkaroon tayo ng pre-assessment. And then syempre yung house tour, yung ating site tripping para makita nyo kung pasok ba talaga sa inyo yung bahay na ino-offer namin sa inyo. So, thank you guys for liking and subscribing to my channel and bye! Hope to see you soon!